May mga lugar na hindi lang dinadaanan, may mga lugar na nagiging saksi sa bawat businang sabay-sabay umuungal, sa bawat paang nagmamadaling umuwi. May mga pusong biglang humihinto dahil may isang tingin na hindi inaasahan pero hinding-hindi ka makakalimutan. Ang Banawe ay kalsada lang para sa iba. Pero para sa akin, dito nagsimulang magbago ang lahat. Hindi ako naniniwala sa love at first sight. Sa totoo lang, mas naniniwala pa akong mauubos ang pasensya ko sa traffic ng Banawe kaysa bigla akong may in love. Ako si Clifford, 29, graphic artist sa umaga, food delivery rider sa gabi. Praktikal, tahimik at sanay mag-isa. Hanggang sa isang hapon, isang ordinaryong hapon na naging hindi na pala ordinaryo. Nakatigil ang motorsiklo ko sa gilid ng kalsada. Pawis na pawis, gutom, pagod, at may delivery na 5 minuto lang late na. Tipikal na araw, tipikal na inis, hanggang may biglang kumatok sa helmet ko. Kuya, okay ka lang? Pag-angat ko ng visor, doon ko siya nakita. Si Miguel. Hindi ko pa alam ang pangalan niya noon pero malinaw sa alaala ko ang itsura niya. Nakangiti kahit halatang naiinitan, may hawak na maliit na supot ng kikiam at fishball, at may mga matang parang may sinasabing sandali lang, tingnan mo muna ako. Oo naman. Namatayan lang ng makina. Sagot ko. Gusto mo ng tubig? Sabay abot ng malamig na bote. Mukha ka nang mapapagalitan ng traffic enforcer eh. Wika pa niya. Napatawa ako dahil hindi sa biro, kundi dahil may kakaibang gaan sa presensya niya. At ang sabi ko, salamat. At eto, nag-abot siya ng tubig na parang matagal na kaming magkakilala. At ang tanong niya sa akin, first time mo dito? At ang sagot ko naman, hindi, araw-araw nga eh. Kaya pala parang sawa ka na sa mundo, wika niya. Gumiti ako, gumiti siya at doon ko naramdaman, may kakaiba. Hindi kilig, hindi apoy, kundi parang init na dahan-dahang umaakyat sa dibdib. At ang sabi niya, ako nga pala si Miguel. May talyer kami dyan sa kanto, baka gusto mong itulak natin papunta, libre na. Kaya ito, habang tinutulak namin yung motor ko, nagkukwentuhan kami. Mababaw lang tungkol sa trabaho, sa init, sa pagkain, pero sa bawat tawa niya, parang may tinatapik sa loob ko. Sa talyer, inayos agad yung motor ko. Mabilis maayos. At ang sabi niya, okay na. Next time, huwag mo nang patagalin bago ipacheck. At ang sagot ko naman, sige, next time. At ito, hindi ko alam kung bakit kumapit ang salitang yun sa utak ko. At ang sabi ko, salamat Miguel. Magkano? At ito, umiling siya. Sabi naman niya, libre nga eh, basta next time, pag nadaan ka ulit dito, bumati ka. At ito, tumango ako. At bago ako umalis, hindi ko napigilan yung sarili ko. Sabi ko, Miguel, palagi ka bang nandito? At ito, ngumiti siya ulit. Yung ngiting hindi pilit, yung ngiting parang pangako. Oo, dito lang ako.
Sagot niya sa akin. At habang umaandar na ulit yung motor ko, habang nilalaman ulit ako ng ingay at usok ng kalsada, may isang malinaw na bagay sa isip ko. Hindi lang motor ang naayos sa araw na yon. May isang bagay sa loob ko na nagsimulang gumana ulit. Hindi ko alam kung bakit bumalik ako. Hindi naman sira yung motor ko. Hindi rin naman ako may delivery sa Banawe noon. Pero naroon ako. Nakahinto sa tapat ng talyer. Kunwaring may tinitingnan sa cellphone. Habang palihim na umaasang nandiyan pa rin siya. Si Clifford. Paglingon ko, nandun siya. May hawak na basahang may grasa. Pawisang noo. At pareho pa rin ang ngiting parang walang pinipiling araw. At ang biro niya. Akala ko hindi ka na babalik. At ang sagot ko naman, may nadaanan lang. Tara, kape. Break ko na rin. Bigla niyang aya. Sa maliit na karinderyang may lumang electric fan at amoy ng kapeng barako, doon kami naupo. Plastic na upuan, pasag na mesa, pero kakaiba yung gaan. At ang tanong niya, "So, delivery rider ka sa gabi?" Oo, ikaw. Wika ko. Mekaniko sa umaga, tagalinis ng isip sa gabi. Sagot niya sabay tawa. May kung anong kumurot sa dibdib ko na parang gusto kong itanong kung bakit siya nandito palagi. Pero mas gusto kong malaman kung sino siya kapag walang grasa yung kamay niya at walang ingay ang paligid. At ang tanong ko, anong ginagawa mo pag wala ka rito? Sandali siyang naging tahimik, sumipsip ng kape, at ang sagot niya, wala. Ikaw lang. At ito, tumawa kami pareho. Pero pareho naming alam na may konting totoo sa biro. Kaya simula nung naging madalas yung pagkakataon. Minsan sadyang nadaan ako. Minsan nagpapacheck ako ng gulong na hindi naman talaga flat. At minsan, tambay lang kami. Nagkukwentuhan tungkol sa mga taong dumadaan. Gumagawa ng kwento sa bawat busina. At ang tanong niya isang gabi, sa palagay mo, may mga tao bang nagtatagpo lang dahil kailangan o dahil itinadhana? At eto, napatingin ako sa kanya. Sa mga mata niyang seryoso ngayon. At ang sagot ko, ewan ko. Pero kung tadhana na to, ang gulo niya pumili ng lugar. At eto, ngumiti siya ng mas malalim at mas tahimik. At ang sabi niya, minsan kahit sa gitna ng gulo, may isang taong magiging pahinga. Hindi ko na inalis yung tingin ko sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi na ako umatras sa nararamdaman kong unti-unting umaakyat. Sa ilalim ng ilaw ng Banawe, sa gitna ng ingay at usok, may isang tanong na tumatatak sa isip ko. Hanggang kailan lang to? At mas natatakot ako kung paano kung ayokong matapos to. May mga gabi sa Banawe na mas tahimik kaysa sa inaasahan. Hindi dahil wala nang dumadaan, kundi dahil may mga sandaling may isang taong mas pinakikinggan mo kaysa sa buong mundo. Gabi na, sarado na ang ibang talyer. Nakaupo kami ni Miguel sa bangketa. Magkabilang hawak sa tig-isang soft drinks na malamig pero hindi na nagtatagal ang lamig sa kamay. At ang tanong ko, hindi ka ba napapagod araw-araw ganito? Umiling siya at ang sabi niya, mas napapagod ako
'Pag wala akong kausap. Napatawa ako pero may konting kurot sa dibdib kasi alam kong pareho kami. Mas tumagal yung mga gabi namin. Hindi na dahil may sira ang motor ko, hindi na rin dahil sa kape, dahil lang gusto naming magkasama. Um, Clip, may itatanong ako pero huwag ka munang sasagot ha. Bigla niyang tawag. Unang beses niyang pinaikli yung pangalan ko. Napatigil ako at tumango. At ang sabi pa niya, kung sakaling may isang taong dumating sa buhay mo nang hindi mo hinanap, tapos bigla mong naramdaman na ayaw mo na siyang mawala, tatakbo ka ba? Naging tahimik ang paligid at kahit mga busina parang huminto. Hindi, hindi ako tatakbo. Sagot ko kahit sabi niya, huwag muna. Napatingin siya sa akin ng diretso at walang biro. Bakit? Tanong niya. At ang sabi ko naman, pagod na akong tumakbo eh. Mas nakakapagod pala ang magpanggap na wala kang nararamdaman. Matagal siyang natahimik hanggang sa ngumiti siya. Pero may lungkot sa dulo. At ang bulong niya, ako rin. At doon nangyari ang unang paglapat. Hindi halik, hindi yakap. Isang balikat na dumikit sa balikat ko. Isang presensyang nagsabing nandito lang ako. Clifford, hindi ako magaling sa simula ha. Wika niya. At ang sagot ko, okay lang. Hindi rin naman ako eh. At ito nagkatawanan kami pero may init na naiwan sa pagitan namin. Wala noon hindi na kami nagbilang ng oras. Hindi na mahalaga kung ilang gabi, ilang kape, ilang tawa. Pero gaya ng lahat ng bagay na unti-unting nagiging mahalaga, may kasama itong takot. Isang gabi, bigla niyang sinabi, may alok sa akin sa ibang talyer malayo. Kaya ito parang may humila sa dibdib ko. At ang tanong ko, kailan? At ang sagot niya, hindi ko pa alam eh. At ito tumango ako. Pinilit kong ngumiti. Pero sa loob-loob ko malinaw ang tanong. Kung aalis siya, saan ko ilalagay ang mga gabi ng Banawe na naging kami? Pagkatapos ng araw na yun, may kakaibang lamig sa Banawe. Hindi sa panahon, hindi rin sa kalsada, kundi sa pagitan namin ni Miguel. Hindi kami nag-away, hindi rin kami nagkatampuhan, pero may puwang sa pagitan namin na hindi ko kayang punan. Lumipas ang ilang araw at nagiging malinaw na darating yung panahon ng desisyon. Si Miguel ang palaging nakangiti. Nakangiti pa rin pero may bigat sa mga mata niya. At ako sa bawat gabi na nagbibilang ng sandali hanggang sa makita ko siya. Kahit alam kong may hangganan ng bawat sandali. Isang hapon nagpunta ako sa talyer. May dala akong maliit na chocolate. Di ko alam kung bakit. Basta ramdam ko na kailangan kong gawin. Clip, may dala ka pala. Sabi niya habang inaayos ang makina. At ang sagot ko, ingat lang sa trabaho. Alam mo na para mas may pampalakas. At eto ngumiti siya. At parang naramdaman niya ang laman ng dibdib ko bago ko pa man sabihin. Clip, alam mo, malayo yung aalagaan kong talyer. Pero gusto kong malaman mo, hindi kita makakalimutan.
Wika niya tapos bigla niyang hinawakan yung braso ko. At doon ako nawala, hindi sa takot, kundi sa isang damdaming matagal ko nang pinipigilan. Ang init, ang saya, ang takot, lahat nagsama-sama sa iisang sandali. At sabi ko sa kanya, "Di mo kailangan. Dito ka man o doon, nandito ka sa akin." Nagtagpo yung mga mata namin. Hindi na biro, hindi na laro. Tulad ng banawin na hindi tumitigil sa ingay, ang damdaming ito ay hindi tumitigil sa puso ko. At sa unang pagkakataon naramdaman kong kahit lumayo siya, hindi na mawawala ang banawi. At hindi mawawala ang amin. Ngunit alam naming may darating na araw na kailangan naming harapin ang distansya. Kahit gaano man kalayo ang puso, may distansyang kailangan tahakin. Promise. Bulong ko bago siya umalis. Ngumiti siya ng mahina at halos hindi marinig ang sinabi niyang promise. At habang nakatingin ako sa kanyang lumalayong patalikod, napagtanto ko ang isang malaking puso minsan kailangan ding maging malayo para mas maramdaman ang lalim ng pag-ibig. Lumipas ang ilang linggo, ang Banawe ay pareho pa rin. Maingay, puno ng usok at traffic. Ngunit sa puso ko, may puwang na walang kasing ingay pero puno ng alaala. Si Miguel ay malayo na, nasa ibang talyer. Pero bawat gabi ay parang naririnig ko pa rin yung tawa niya sa tabi ko. At ako, araw-araw binabalikan ng mga sandali. Ang kape, ang bangketa, ang init ng kanyang balikat na dumidikit sa akin. Hanggang dumating ang araw na hindi ko na inaasahan. Clifford! Paglingon ko, nandun siya. Sa harap ng lumang talyer. May dalang supot ng kape at fishball at parehong ngiti. Parehong mga mata. Na para bang walang lumipas na linggo, na para bang walang distansya. Para bang walang puwang sa pagitan namin. "Balik ka na. Hindi na ako aalis." Bulong niya. At parang may kasamang tawa. Hindi ko na kailangan pang tanungin kung bakit. Hindi ko na kailangan pang itanong kung para saan ang lahat ng oras, ng pag-aalala at pangungulila. Hinarap ko siya. Hinarap ko ang Banawe. At hinarap ko ang nararamdaman ko mula sa umpisa. Isang pag-ibig na hindi tinatapos ng distansya, oras, o ingay ng lungsod. "Welcome back," sabi ko. At ngumiti ng buo ang puso ko. At sa gabing yun, habang nakaupo kami sa bangketa, parang noong una may kape, may tawanan, may mga kamay na hindi na muling bibitaw. Ang Banawe ay hindi na lang kalsada para sa amin. Ito ay tahanan ng tawa, ng mga lihim, at ng isang pag-ibig na nagtagumpay sa lahat. May mga taong dumadaan sa buhay mo. May mga taong nananatili kahit walang dahilan. Sa Banawe natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi sinusukat sa distansya. Hindi sa oras, hindi sa ingay ng lungsod. Ang tunay na pag-ibig ay sa kabila ng lahat. Nandiyan ka lang. Ilang taon nang lumipas, si Miguel at ako, pareho pa rin sa Banawe. Pareho pa rin sa bangketa. Pareho pa rin sa maliit na karinderya na dati aming tambayan. May bago ng talyer. May bago na akong motor. Pero ang bawat tawa, ang bawat tingin ay hindi nagbago. Tuwing may dumadaan na bata at nagtataka kung bakit kami lang ang laging magkasama,
Kasi nasabi ko lang, dito nagsimula, dito rin magtatapos ang lahat. Dahil sa Banawe natutunan namin, ang tunay na pag-ibig ay laging babalik. Makalipas ang ilang taon, ang Banawe ay isang naging mas pamilyar. Pero para sa amin ni Miguel, ito'y hindi lang kalsada. Ito'y naging saksi sa aming mga tawa, halakhak, at simpleng araw-araw na saya. Araw-araw ay may kwento. Umaga, si Miguel palaging may bagong kape na inaabot sa akin bago pa man magsimula ang traffic. Huwag ka munang magmadali. Masarap ang buhay kapag may kasama. Sabi niya. Sa tanghali, nagkakape kami sa bangketa, nagtatawanan sa mga delivery riders na laging nauuna sa pila. Clip, baka naman next time ako na lang yung magpapadeliver sa'yo. Biro niya. At ito tumawa ako, sabi ko, sige, subukan mo. Pero baka malit ka rin sa puso ko. Sagot ko sabay kindat. Sa hapon may mga bata sa kalsada na nagtatanong kung bakit lagi kaming magkasama. At ang sagot namin pareho, basta, hindi lahat ng kwento kailangan maintindihan. Ang mahalaga, ramdam mo. At sa gabi, nakaupo kami sa parehong bangketa kung saan kami unang nagtagpo. Magkahawa kamay, parehong nakangiti, parehong tahimik. Sa ilalim ng mga ilaw ng Banawe, ramdam namin na kahit gaano man karami ang dumaraan sa buhay namin, kami ay isang kwento lamang pero buong buo para sa isa't isa. Walang drama, walang malaking eksena. Ang tawa, ang halakhak, ang simpleng pagtutulungan, iyon ang tunay na magic ng aming Banawe. Dito, natutunan naming hindi kailangan ng komplikadong mundo para maging masaya. Kailangan lang isa't isa. At sa bawat araw na lumilipas, napagtanto ko, walang mas mahalaga sa isang puso na natagpuan ang tahanan sa isa pang puso. Ang Banawe puno ng traffic, usok at ingay. Pero sa bawat sulok nito, may kwento ng pagmamahala na tahimik, matatag at totoo. Ang pag-ibig namin ni Miguel ay hindi kailangan na maging perpekto. Hindi kailanman naging perpekto. Pero ito'y palaging bumabalik sa bawat ngiti, sa bawat kamay na magkakahawak, at sa bawat simpleng sandali na sabay naming nilalakaran. At doon sa Banawe, natutunan namin ang tunay na pag-ibig kahit sa gitna ng ingay ay laging makikita at mararamdaman. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.